I'm falling in love with her. Hindi makapaniwalang sabi niya sa sarili habang tinititigan nito. I'm falling in love with this woman. Hindi makapaniwalang sabi ni Lucas habang tinititigan si Savannah. Pangalawang beses pa lamang niyang naramdaman ng ganitong klaseng takot. Una ay na malaman niyang may cancer si Sarah. Pangalawa ay kaninang makita niyang nasa panganib si Savannah. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Ipinangako niya sa sariling poprotektahan niya ang babaeng ito. This is the last time na malalagay sa kapahamakan si Savannah. Hinding-hindi na niya papayagan pang maulit itong muli. Muntikan ka nang mamatay ng dahil sa akin. Narinig niya ang sabi ni Savannah nang tila mahimasmasan. Inilagay mong buhay mo sa panganib para lang iligtas ako. Umiiyak na sabi nito habang nakatingin sa sugat niya. Kitang-kita niyang pinaghalong takot at pag-aalala sa mukha nito. Lucas, pangalawang beses mo nang niligtas ang buhay ko. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang siya dito. Ramdam niya ang waring mga paru-parong lumilipad palabas sa kanyang dibdib. Gusto niyang matawa sa kanyang sarili. Para siyang teenager. At sa silikbo ng kanyang damdamin, bigla niya itong siniil ng halik sa mga labi. Halatang ikinagulat nito ang ginawa niya. Ngunit ilang saglit lang, naramdaman niyang tinutugunan nito ang kanyang mga halik. Ang gulat ni Savannah nang bigla na lamang siyang halikan sa kanyang mga labi ni Lucas. Para saan ba mga halik na ito ni Lucas sa kanya? May ibig sabihin ba mga halik na to? Alanganing tinugon niya ang halik nito hanggang tuluyan na niyang nakalimutan ang question mark sa isipan niya. In-enjoy na lamang niya ang sandaling iyon. Kung hindi pa nila narinig ang sirena ng paparating na ambulansya at mga pulis, hindi pa sila magbibitaw ni Lucas. Dr. Benavides! Anang balingkinitang nurse na lumapit dito. Akmang aalalayan nito si Lucas ngunit mabilis niyang nabakuran ng lalaki. Ako na. Pairap na sabi niya sa babae. Saka inalalayan si Lucas patayo at iniupo sa wheelchair. Huling-huli niya nang mag-angat ng isang kilay ang nurse habang nakatingin sa kanila. Pati ba naman ang nurse na to? Nagpapantasya rin kay Lucas. Tinignan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Habang waring sinasabi ng mga tingin niya na, sorry, pero akin lang siya. Parang tinawanan lang siya ng nurse saka nagpatiuna na pabalik ng sasakyan. Naka-score din ba si Lucas sa babaeng to? Bubulong-bulong na tanong niya sa sarili habang nakasunod ang tingin sa babae. Napanguso siya ng papansing tila nananadya pa itong kumembot at ipinakita matambok na puwet kay Lucas. In fairness, napaka-sexy naman talaga nito at may itsura rin naman. Pero mas maganda pa rin ako. Aniya, habang patuloy na sinisipat ito. Maganda nga, retokada naman. Katnig naman ang isang bahagi ng kukote niya. Napag-alaman nilang stalker ni Savannah ang matandang mayaman. Nagbayad dito ng tauhan para manmanan siya. Nang malamang wala si Lucas, sinamantala ng mga tauhan ito ang pagkakataon para makidnap siya. Ayon rin sa investigasyon, suspect ito sa naganap na rape noong 1 taon. Malapit rin lang sa area nila. Nambibiktima raw talaga ito ng magaganda. Matapos mang-rape, pinuputulan nito ng buhok ang mga babaeng ginagahasa saka pinapalaya. Ginagawa raw nitong koleksyon ng mga buhok at nakukuha nito sa mga biktima. Nang pasukin ng mga pulis ang mansyon na matanda, nakuha rito ang ilang paraphernalia na ginagamit nito sa pangre-rape. Nakuha rin ang ilang mga larawan ng mga babaeng ini-stalk nito. Kasama ng picture niya nakuha sa isang naganap na event kasama si Lucas. Munti ka na pala akong marip ng gagong yun, sabi niya kay Lucas, habang nasa ospital at ginagapot ang sugat nito, habang ikaw nag-e-enjoy kasama si Feli na yun. Nakangusong sabi niya rito, ilang beses ko bang sasabing business ang dahilan ng pagpunta ko sa Davao? Paliwanag nito sa kanya. Inirapan lang niya ito at maya-maya nangunot ang noo. Saan mo nga pala kinabit yung tracking device? Bakit ang bilis mo ako nasundan? Saka ang bongga mo naman, may helicopter ka pala. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Hoy Lucas, tapatin mo nga ako. Bukod sa pagiging doktor mo, may hindi pa ako alam tungkol sa'yo ha? Curious na tanong niya rito. Iniwasan nito ang mga tingin niya. Iniwasan ni Lucas ang mga tingin ni Savannah, ni hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. As much as possible, ayaw niya magsinungaling dito, ngunit ano naman ang isasagot niya? Alangan namang aminin niya rito ang totoo niyang pagkatao. Tiyak niyang
Katatakutan siya nito at lalayuan kapag nalaman nito kung sino siyang talaga. Hindi naman ito gaya ni Sarah na maintindihan siya. Sa bagay, iba naman ang kaso ni Sarah dahil involved rin naman ang mga magulang nito sa underworld. Kaya madali lang dito na intindihin siya. Lucas, bakit hindi ka nagsasalita? Parang may tinatago kang talaga sa akin ha? Dinig niyang sabi ni Savannah. Pwede ba? Huwag ngayon? Naggalit-galitang sabi niya rito. Wala ako sa mood na makipagbiruan sa'yo ngayon, okay? Hindi naman ako nakikipagbiruan eh. Medyo nahihiwagaan lang kasi talaga ako sa'yo. Sabi nito sa kanya. Parang may tinatago ka sa akin. May something na hindi ko maipaliwanag. What if may tinatago nga ako sa'yo? Anong gagawin mo? Matiim na tanong niya. Hypothetical naman yung question mo, hindi ba? Ano itong bahagyang natawa. Well, kung masama yung secret mo, let's say hard killer ka, or isang drug lord, syempre lalayuan kita, no? Di naman ako ganun katanga para natigilan ito sa kanapakurap-kurap. Pero alam kong mabuti kang tao. Hindi mo naman ako tutulungan kung masama ka, hindi ba? Dinig niyang sabi nito habang nakatitig sa kanya. Hindi siya makasagot. Hanggang makabalik ng bahay, tahimik na tahimik pa rin si Lucas sa realization niyang ito. Pinararamdaman na siya para kay Savannah, ngunit gusto muna niya makasigurado bago niya ipagtapat dito ang tunay na nararamdaman. This is something you have to reflect on. Hindi naman kasi siya ang tipo ng lalaki na nakikipaglaro ng emosyon. What if dala lamang ng kalungkutan niya itong nararamdaman niya para kay Savannah? Isa pa, hindi naman siya handa sa rejection. Baka naman may pagtingin pa rin talaga ito sa dating asawa. Ayaw naman niya maging isang panakipbutas lamang. Yayayain sana niya itong lumabas mamayang gabi. Ngunit tumawag ang nanay nito at narinig niyang nagkayayang manood ng sine ang dalawa. Nakijoy na rin siya. Naisip niyang mas matitiyak niya ang damdamin niya para dito kung kikilalanin niya itong mabuti. Pero iba ang kalampag ng dibdib niya sa tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Savannah. May halong kilig na. May waring mga paru-paro na lilipad-lipad sa kanyang dibdib at tiyan. Gusto nga niyang matawa sa kanyang sarili dahil daig pa niya nagbibinata. Mas naging extra caring din siya rito. At iba na ang tono ng boses niya sa tuwing makikipag-usap siya rito. Bagay na alam niyang hindi nakaligtas kay Savannah. Pinagtatakan nga ni Savannah na simula nang makidnap siya naging extra sweet sa kanya si Lucas. Napansin rin niyang mas naging malapit ito sa nanay Marley niya. Madalas pa nga rin niya itong nagkukusang tawagan ng nanay niya at alamin kung may kailangan ba ito or may masakit sa katawan nito. Sinabihan pa nito ang nanay niya na huwag nang mag-hesitate na tawagan ito kung kailangan ito ng tulong. Binigyan pa nito ng card ang nanay niya para raw anytime ito magtungo sa ospital, wala itong babayaran kahit na ano. Masaya siyang makitang parang nanay-nanayan na rin ang turing nito sa kanyang ina. Kinikilig siyang isipin na napakalakas ng nanay niya rito. Ayaw niya mag-asuma, pero kahit sinong babae, iyon ang iisipin. Lalo pat madalas, may uwi itong flowers para sa kanya. Bakit siya nito dinadalhan ng mga bulaklak? Para saan yun? Kung wala rin itong espesyal na pagtingin sa kanya. Susunduin kita 5 p.m. tonight. Sa labas tayo mag-dinner. Sabi nito nang tawagan siya habang naglalabas siya ng mga damit. Okay, sagot niya. Bago pa siya muling makapagsalita na wala na ito sa ere. Napasimangot siya. Naging extra sweet ito sa kanya pero hindi pa rin nawawala ang napakabastos nitong ugali. Talagang pinagbababaan siya nito ng telepono agad-agad. Ni walang bye. I miss you man lang. Pero excited siya mag-dinner sa labas kasama ito. Yung silang dalawa lang talaga. Matagal-tagal na rin ang huli nilang date na silang dalawa lang. Nagpaganda talaga siya ng husto. Sinimplahan lang niya ang makeup niya para lang mas lalong ma-enhance ang kagandahan niya. Pinili niya ang tube red dress na hanggang tuhod. Magandang shape ng balikat niya kaya lalong lumulutang ang kaseksihan niya. Mukha siyang supermodel sa itsura niya habang tinitignan ng kabuuan sa salamin. Never niyang na-imagine na gaganda siya ng ganito. 5:00 naroroon na nga si Lucas para sunduin siya. Kakaiba ang glow ng mga mata nito nang tignan siya. Kinakabahan tuloy siya. Para kasing haba nakatingin ito sa kanya, bigla na lamang itong luluhod sa harapan niya at maglalabas ng singsing, sabay tanong sa kanya na, "Will you marry me?" Siyempre, wala nang pag-aalinlangan pang sasagutin niya ito ng yes.
Kaso, paano siyang makakasal dito kung wala naman siyang sariling identity? Wow, kung saan-saan na napapadpad ang imagination niya. He looks stunning. Halos paanas lamang nasabi nito sa kanya. Thank you, tipid ng ngiting sabi niya. Sinisikap niya magpakapino ng kilos niya para bumagay sa bihis niya. Inalalayan pa siya nito papasok sa loob ng elevator, gaya ng isang gentleman. Hindi naman ito yung dating ginagawa. Nagulat pa siya nang sa pier sila bumaba at alalayan siya nito paakyat sa isang yate. Yung huling dinner kasi natin sa yate. Nagmamadali tayo dahil emergency call. I want you to experience it again. Yung hindi nagmamadali, anang lalaki sa kanya. Nagbigay-pugay pa ang 2 taong staff ng yate. Napansin niyang apelyido nito nakasulat doon. Don't tell me sa'yo to. Nagkibit-balikat lamang ito. Wow, ang yaman siguro talaga ng pamilya mo, no? May helicopter ka, may yate ka, may mga sports car pa. Don't tell me may private plane ka rin. Bulalas niya rito. Napangiti lang ito sa kanya saka binulungan siya. Just enjoy the evening, okay? Nitong waring nakapagdala ng kuryente sa kanyang buong katawan nang bahagyang lumapat ang mga labi nito sa tenga niya. Shucks! Iba rin talagang karisma ng lalaking ito, no? Ang saya-saya niya. Feeling niya nasa alapaap siya habang kasama niya si Lucas, na hindi na uubusan ng mga nakakatawang kwento. Never siyang naging ganito kasaya kahit na noong in love pa siya kay Leon. Nakakatakot tuloy na baka sa sobrang ligayang nararamdaman niya kapag kasama niya ito, masigit na sakit ang ibalik nun sa kanya, lalo pat wala namang label kung ano nga ba talaga siya para rito. Nangangapa pa rin siya hanggang ngayon. Nag-a-assume na baka may something ito na nararamdaman para sa kanya. Lalo pat bago matapos ang gabi, binigyan pa siya nito ng bracelet na napapalibutan ng mga diamonds at heart-shaped na ruby sa gitna. Bakit heart-shaped? May ibig sabihin ba yon? Thank you for making this day very special, sabi niya kay Lucas. Nang matapos ang gabi at makauwi sila ng bahay. Thank you for making my day very special, sagot nito sa kanya. Napatitig siya rito. Bago pa siya makapagsalitang muli, siniil siya nito ng halik sa mga labi. Kusang pumulupot ang mga braso niya sa leeg nito. Hindi naman siguro kailangan ng label para maintindihan niya na espesyal rin siya para rito kung pagbabasehan niya ang ginagawa nito na pagpaparamdam sa kanya ngayon. Hindi naman siya manhid. Napaungol siya ng bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Lucas, mahinang sambit niya sa pangalan nito. Hindi siya tumutol nang buhatin siya nito patungo sa loob ng kwarto. Ito na nga yata ang pag-ibig na matagal na niyang pinakaaasam-asam. Si Lucas na nga yata ang lalaking tapat na magmamahal sa kanya. Inhiga siya nito sa kama saka isa-isang hinubad ang mga suot niya. Itinira lamang nito ang panty at bra niya. Nang may papansin si Lucas na nagsignal na pulang ilaw sa suot niyang relo. Ibig sabihin nun, may warning sign ang kanyang ama. Nasa emergency mode ito at hindi niya pwedeng ipagpaliban. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang phone at pumasok sa loob ng banyo para doon kausapin ang ama. What pa? May halong iritasyon na tanong niya sa ama. Palagi na lamang itong wrong timing. Hindi ba pwedeng ipagpaliban ng tawag niyong to? May kailangan kasi akong tapusin at... You're in the middle of what? Pakikipagtali kay Savannah? Diretsong tanong ng ama sa kanya. Napahinga na lamang siya ng malalim na maubusan na ng idadahilan. Wala na nga yata siyang kawala sa papa niya. Alam na alam nito kung kailan siya nagsisinungaling. Kabisadong-kabisado na nito ang bawat galaw niya, kaya hindi siya makakapagtago dito. What do you want? Tanong niya sa ama. I want you to track this file. Sabi nitong may pinadalang kung ano sa email niya. Ilang segundo lang may natanggap siyang notification mula sa kanyang telepono. I need it within 2 hours, okay? Utos nito sa kanya, saka nawala na ito sa ere. Napamura siya habang lumalabas ng banyo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Savannah na kailangan muna niya maghintay hanggang matapos niyang inututos ng ama. Nakabihis na si Savannah na makita niya. I'm sorry, hindi niya alam kung anong sasabihin. Bago pa siya makapagsalita, muling tumunog ang phone niya. This time si Feli naman ang nasa kabilang linya. Nagkamali siya nang sagutin ang tawag nito dahil napindot niya ang loudspeaker. What happened, Lucas? We are in the middle of something exciting.
Bigla mo na lang akong iniwan sa kwarto. Nananadya ka bang bitinin ako, ha? Dire-diretso ang sabi ng nasa kabilang linya. Nataranta tuloy siya dahil alam niyang narinig lahat ni Savannah ang sinabi nito. Mabilis niyang ini-off ang kanyang phone. Hinawakan niya si Savannah para sana magpaliwanag dito. Savannah, it's okay. Sabi nitong mabilis na ipiniksi ang kamay niya saka nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Naisip niyang gawin na muna ang pinag-uutos ng ama para wala nang sagabal mamaya kapag kinausap niya ng masinsinan si Savannah. Business trip talaga ha. May pait sa mga labing napangiti si Savannah habang nangingilid ang mga luhang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinigurado niyang nakalaki yun saka dumapa sa kama at umiyak. Mahilig talaga magpaasa ang lalaking yun. Kung paano siya nito pinapaasa, ganun din pala nito ginagawa yun kay Feli. Grabe pa naman siyang mag-assume na espesyal ang nararamdaman nito para sa kanya. Yun pala kung paano siya nito tinatrato, ganun din sa ibang babae. Talaga bang ganito ang kapalaran niya? Palaging niloloko, palaging pinapaasa. Sa bagay, siya lang naman ito nag-a-assume. Wala naman pinangako sa kanya si Lucas para magalit siya rito. Hindi ba, sabi pa nga ito noon, pareho silang mature, kusa niya binibigay ang sarili dito at walang sapilitan na nagaganap. Kaya hindi siya pwedeng magalit dito. Mas lalong hindi siya pwedeng mag-demand ng kahit na ano. Sex object. Baka yun lang ang tingin sa kanya ni Lucas. Ang sakit lang isiping higit pa doon ang inaasahan niyang mangyari sa kanilang dalawa. Tinawagan niya ang ina. Gusto niyang marinig ang boses nito. Baka sakaling makatulong para maibsan ang bigat ng kaloobang nararamdaman niya. Nay, hindi maitago ang lungkot sa boses niya. Anak, may problema ba? Baka sa pag-alala sa boses nito nang mahalata ang lungkot sa tono ng pananalita niya. Wala naman, Nay. Namiss ko lang po kayong talaga. Kaila niya. Pwede po ba tayong mamasyal bukas? Sabihin mo po sa boss mo kung pwedeng bigyan ka ng 2 days na off. Gusto ko lang po kayo makasama na mas matagal. Naglalambing na sabi niya sa ina. Hayaan mo at bukas ng umaga magpapaalam ako, anak. Saan ang kapayagan ako? Thank you po, Nay. Mahinang sabi niya rito. Matapos ang pag-uusap nila, namaluktot lang siya sa kama. Kasalanan naman niya ito. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog ang loob sa isang lalaking hindi naman handang magmahal. Ilang beses kumatok si Lucas sa pinto ng kwarto ni Savannah. Ngunit ayaw siyang pagbuksan nito. Alam niyang gising pa ito, kahit hindi ito sinasagot ang tawag niya. Naisip niyang palipasin na lamang muna ang gabing ito. Bukas kapag pareho ng malinaw ang isipan nilang dalawa, saka na lamang niya ito kakausapin. Baka nalilibugan lang din naman siyang talaga ngayon, kaya ganito ang pagkapursigido niya. But damn it, kalahati ng puso niya ay para nang nakakatiyak na talagang gusto niya ito at hindi libog lang ng katawan ang nararamdaman niya para dito. Huminga siya ng malalim at bumalik na sa kanyang kwarto. Ngunit halos hindi na siya pinatulog kakaisip. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nagulat pa siya nang madat nandoon si Savannah at halatang kagaya niya hindi rin ito makatulog. Parang sumikdo ang dibdib niya na mapagmasdan niya ito. Savannah, let me clarify one thing. Walang anumang namagitan sa amin ni Feli, okay? Paliwanag niya dito. Oo, inaamin kong physically attracted ako sa kanya. Pero bago ka mag-isip ng kung ano, walang nangyari sa amin ang araw na yun, okay? Bakit ka ba nagpapaliwanag? Tanong nito sa kanya. Hindi naman tayo, hindi ba? Yung nararamdaman natin para sa isa't isa, libog lang ng katawan yun. Lilipas din. Talaga bang yun lang ang nararamdaman mo para sa akin? Dahil to tell you the truth, higit pa doon ang nararamdaman ko para sa iyo, Savannah. Giit niya dito. What do you mean? Please, Lucas, stop playing with my emotions, okay? Huwag kang gumaya kay Leon. I am not playing with your emotions, Savannah. Gusto kita. Napainom itong bigla ng tubig, saka sunod-sunod ang paglunok habang nakatingin sa kanya.